So, 2 araw pa nga lamang po ang nakakalipas magmula ng talunin ni Jeron Boots Ennis, ang former undefeated unified WBO and WBA junior middleweight champion na si Sander Sayas via knockout, ay mukhang makakasaksi na agad tayo ng isa na namang bigating bakbakan bago magtapos ang taon na ito. Ito po ay dahil ibinalita ng The Ring Magazine kanina lamang na ang mega showdown sa pagitan ni Boots Ennis at ng higanteng WBC champion na si Sebastian Fundora ay inaayos na. Ayon sa ulat ng Ring Magazine, ay nag-uumpisa na umanong mag-usap ang dalawa para sa isang 3-belt unification fight na siyang posibleng ganapin sa buwan ng Nobyembre o Disyembre. Kaya naman napakagandang laban po talaga nito para sa ating mga fight fans kapag tuluyang naikasa. Kanina lamang din ay opisyal nang inilagay si Ennis ng The Ring Magazine sa kanilang top 10 pound for pound rankings bilang number 9 best active fighter. Bukod dyan ay ginawa na din nila itong number 1 best fighter ng junior middleweight division. Kaya naman paniguradong hindi dito matutuwa si Fundora. At ang paraan upang mapatunayan niya sa lahat na siya talaga ang numero 1 sa dibisyon ay sa pamamagitan ng paglaban at pagtalo kay Ennis. Bukod dyan ay dahil rin sa init ng pangalan ngayon ni Ennis nang dahil sa dami ng napabilib sa ipinakita niyang performance, kaya hindi rin nakaligtas sa mga fans at media ang matagal nang hinahamon ni Ennis na si Terence Crawford. Subalit iginiit nga po ni Crawford na hindi niya pa rin daw lalabanan si Ennis kasi masaya na umano siya sa buhay niya ngayon bilang isang retiradong fighter. Paliwanag ni Crawford na panahon na daw ngayon ni Ennis at kung sakali man umano na malagpasan nito ang mga nagawa niya sa boxing ay wala daw itong magiging problema sa kanya at bagkus susuportahan niya pa daw ng buo si Ennis sa tagumpay nito. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila may pahapyaw naman nga po ang former 3 Division Champion angas ng Pinas General Casimero matapos matalo ng former IBF Super Flyweight Champion na si Jerwin Angkas via unanimous decision sa naging laban nito sa Amerika kahapon kontra sa undefeated knockout artist na si Omar Trinidad. Nagkomento po kasi si Casimero sa Facebook at sinabing wala daw sinabi sa diskarte niya ang mga boksingero ng MP Promotions kahit kompleto pa ang team nito ng mga profesional. Bukod dyan ay sumang-ayon din si Casimero sa nagkomento na ang iba nga daw dyan ay kahit kompleto na ng sangkap ay gumagapang pa din. Ayon kay Casimero ay depende na daw kasi yan sa boksingero kung madami ba ang diskarte. Kasalukuyan namang tahimik pa si Jerwin Angkas at hindi pa naglalabas ng kanyang reaksyon at pahayag magmula nang matalo siya. Samantala, matapos nga pong i-anunsyo ni Teofimo Lopez na nakatakda na daw silang magtuos ng WBA welterweight champion na si Rolando Romero sa buwan ng Agosto, ay sinabi naman nga po ni Devin Haney na naniniwala daw siya na si Lopez ang magtatagumpay sa bakbakan ng dalawa. Paliwanag ni Haney na para sa kanya umano ay wala daw talagang bilang si Romero at na isang mahinang kampiyon daw ito. Kaya naman tatalunin daw ito ni Lopez kahit ito ang magsisilbing unang laban ni Lopez sa 147 pound welterweight division. Kapag nagawang talunin ni Teofimo Lopez si Romero, ay magiging isang ganap na 3 Division World Champion na din siya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.